Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Tingnan nyo to, no? Lumabas na po yung pangumukha ni ano ngayon? Ni Ramil Madriaga. O, to. Ito ngayon yung itsura niya ngayon. Oo. Actually, no, kung totoo yung mga sinasabi ng abogado ni Ramil Madriaga, grabe pala kawalang hiyaan talaga ni Harry Roque dito. So ngayon mga kababayan, ano nangyari ngayon dito? Mukhang mangingialam na po yung ombudsman. 'Di ba? Mukhang mangingialam na po yung ombudsman dito regarding nga po sa affidavit nga po ni Madriaga. So sabi niya dito, no? Okay. Hiniling ng kampo ni Ramil Madriaga na dating aide umano ni Vice President Sara Duterte, pa yung tubig sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang kanyang mga aligasyon na nakasaad sa kanyang sinumpang salaysay. Yan. So, ito na itsura niya ngayon, no? Hawak-hawak niya yung affidavit. O, diba? Parang no? Pumayat. O, so, basahin natin yung report, ha? Sabi dito, detaining na si Madriaga, hiniling sa ombudsman na imbestigahan ang kanyang mga aligasyon versus BP Sara. So, hiniling ng kampo ni Ramil Madriaga, ulit na pala ako. Okay. Sa liham na may petsang Disyembre 16. So kahapon lang pala to, no? Humiling ng aksyon ng ang abogado ni Madriaga na si Attorney Mark Anthony Te kay Ombudsman Crispin Rimulya para sa nararapat na pagsusuri ng posibleng pagdinig. Alam niyo mga ka-Streetwise, no? Marami na pong humihiling na po ng pagdinig nga po dyan sa affidavit nga po ni Madriaga. So isa na nga po dito yung Congress. No, kay Boji D. Oy, Boji D, gising-gising naman dyan. Si Boji D, ano ba? Oh, sigaw po ng taong bayan ngayon, buksan po yung Quadcom. Imbestigahan po itong si Madriaga. Oh, baka mamaya binubullshit lang tayo nito. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, si Boying Rimulya naman po, hawak-hawak na po yung affidavit nga po ni Madriaga. So, it's getting interesting next year. So, alam nyo naman kasi, Christmas break, kaya... Okay, so sabi dito, kasi kung puno, okay yan, ha? Kung puno. So, ayon sa kampo ni Madriaga, isinagawa ang affidavit noong November 29. At ito ay pinanotaryo. No? Pinanotaryo yung hindi peke. Kay Gutesa kasi peke. Oo. So sabi dito, nagtataka nga ako, no, maraming congressman na pabor kay Boji D. Tinan nyo, yung ginawa ni Boji D, di ba? O, di ba pinasara yung Quadcom, yung Quadcom 2.0, pinatigil. Yung Tricom, pinatigil. Yung investigasyon sa infrastructure, pinatigil. O, pati yung investigasyon po sa sa Dolomite Beach, nawawala rin. So, may proposed bill na doon, di ba? May tama ba bill ba tawag doon? Oh, pero wala pa rin nangyari. Oh. Actually, na-miss natin yung Quadcom, ha? Oh. Nutukoy din ni Madriaga sa affidavit ang hinggil sa confidential funds kung saan binanggit ng umano'y paghatid ng bilyong-milyong hanggang bilyong pisong cash. So, dito na nga po yung pumapasok yung yung, di ba, yung kung ano yung narinig po natin sa Quadcom dati, nang nag-confirm po nito si Madriaga. Oh. Samantala, may nauna ng sinampang mga reklamong plunder, graft at malversation, no, di ba? Actually, no, matindi po talaga yung mga Duterte sa totoo lang. Ako nagtataka po talaga, no. Well, no, alam nyo, ang nakakapagtaka kasi dito, kung mga natural lang na Pilipino, kung nabudol ng mga Duterte, maintindihan ko yun eh. Kasi baka tatanga-tanga lang talaga, di ba? At saka medyo mahina mag-analyze. No, kung mga normal lang na Pilipino, yung nabudol ng mga Duterte. Pero, putang na, Chief Justice, Supreme Court, nakasenador, sunod-sunuran kay Sara, parang doon ako, ginawa nyo yun for the politics. Di ba? And in the first place, dapat kaya kayo nandyan, di ba? Para sa taong bayan kayo, di ba? Pero nandyan kayo, because of your politics, kahit na bobo si Sara, suportahan ninyo.
para sa inyong politics. Oh. Hindi ko lang alam pa kung paano pa malulusutan ni Sara to, no? Kasi may mga ebidensya dito eh. Plunder, graft at malversation laban sa Vice Presidente at iba pang kaugnay ng umano'y mali paggamit malupit ng 612 million na confidential funds, no? 'Di ba? So, ito yung affidavit nga po ni ito yung yung pinaka front no, yung front ng affidavit nga po ni Madriaga. So December 15 naman ito. Letterhead, no? Tama ba tawag dito? Letterhead, no? Ito yung pinaka letterhead. Oo. So mukhang natanggap na po ata ng ombudsman yung affidavit ni Madriaga. So imbestigahan nila yan. So by the way, ito yung ito yung report from News 5 ata. Oh. Panoorin natin to. Ang sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pati ang cellphone na naglalaman daw ng mga ebidensya gustong ipasilip sa ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagsumite na ng kanyang notarized affidavit sa ombudsman ang kampo ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Laman ng naturang affidavit ang mabibigat niyang aligasyon laban sa bisya. Ay nang malupit mga kababayan. 'Di ba? May ebidensyang cellphone. Si Gutesa ba may cellphone na ebidensya? Wala, 'di ba? Wala, no? Si Gutesa ba may cellphone na ebidensya? Parang wala, no? Nakalimutan ko na, no? Nakalimutan ko na kasi. Comment nyo na lang dyan kung meron, no? At iba pang personalidad. Kabilang siya ng kandidatura ni VP Sara noong 2022 national elections. Wala rin cellphone. O, tama, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ang magpapatunay lang din po talaga ng affidavit ni Gutesa, siya lang din. Wala supporting evidence kasi. Kaya nagtataka nga ako kung bakit dinadawit, kung bakit naging legit na, na evidence laban kay Martin yung kay Gutesa eh. Kasi hindi naman tatayo mag-isa yan. Kung kung ang statement mo lang, ikaw lang, walang supporting, isa ka lang, hindi tatayo yan. Ngayon, kung kay Gutesa naman, di ba, meron siyang affidavit at meron siyang cellphone na magpapatunay dito, so swak sa banga po yun. Swak sa banga talaga yun. Ewan ko lang, baka mamaya burahin pa ng tandaan nyo, Sara Duterte, kasabot niya yung Supreme Court. Yung cellphone nasa korte. Huwag naman sana. Di ba? Huwag naman sana ganun mangyari. Pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, gusto raw ng kanyang kliyente na mapanagot ang mga nagkasala. So alam niya yung balik niya, yung sipa sa kanya, yung paninira sa kanya. Expected niya na yan, pero firm ang decision niya na ilabas yung nalalaman niya. Sabi niya is that naglingkod ako ng buong puso sa kanila. Pero alam niya na may mga criminal liabilities at dapat managot kung may pagkakasala sa batas. Kailangan din daw itong silipin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lalo't meron ding alegasyong isa umano ang parking compound ng Ombudsman sa mga pinagdalhan ni Madriaga ng pera. Gusto rin nilang So ito yung isa sa mga malupit na sinabi ni Madriaga na dumaan daw yung pera sa parking lot ng Ombudsman. So kayo ba, sa tingin niyo po ba, bakit malakas ang loob nilang gawin yun sa Ombudsman dati? No? Kasi sabihin na nga natin na hindi pa naman clear na sangkot ang Ombudsman dati dito sa nakawan ni Sara Duterte di umano. Pero ang tanong nga dito, bakit ang lakas ng loob nila na magpapalitan pa ng pera sa mismong parking lot pa mismo ng Ombudsman? So ano yun? May basbas ng Ombudsman yon? May basbas ni Martires na, sige, diyan kayo magpalitan ng pera, okay lang yan. Ay, parang gano'n, no? Yan ba yung pera ninakaw ninyo? Sige, okay lang yan. Diyan kayo sa parking lot magpalitan na sa medyo tago, okay lang yan. Parang bumibili lang ng shabu no? Okay lang yan. Yan ba yung ay ba yung 600 million na confidential funds? Diyan na lang ka magpalitan ng sasakyan sa parking lot ng Ombudsman. Okay lang yan. Lupet, di ba? So, lakas naman ang loob nila noon na gagawin nila yun ng walang pahintulot ni Martires. Parang labo naman ata noon, di ba?
Oh. Sa ilalim sa forensic examination ang tatlong cellphone ni Madriaga na naglalaman umano ng mga ebidensya. Nasa kustodiya raw ng korte ang mga cellphone na nakuha kay Madriaga nang siya'y mahuli. Napag-usapan lang namin, na tinatawagan siya. Yan ha. Yung cellphone ni Madriaga sa korte ha. Ito yung sinasabi ko, ito yung worries ko eh. Huwag naman sana mangyari. Baka mamaya magkagarapalan tayo dito. Baka mamaya magpakapalan tayo ng mukha dito. Alam naman po natin, di ba, na yung impeachment ka ni Sara biniraso ng Supreme Court eh. Ito pa kaya na cellphone lang? Napakadaling hugutin yan. Di ba? Ang daling hugutin yan. Yung cellphone ni Madriaga. Ano mo nga? Burahin mo nga yung mga files doon para ano. Di ba? Oh. Dapat na-cloud, no? Sayang, no? Hindi na-cloud siguro. Bakit burahin, no? Huwag naman sana umabot sa ganon na magkagarapalan tayo dito. Kasi yung ginawa na nga po ng Supreme Court dati na wala naman silang jurisdiction dyan po sa impeachment trial ni Sara, ginarapal nila. Dito naman, huwag naman sana dito. Baka pati ba naman cellphone ng ibang tao na may ebidensya laban kay Sara, garapalin nyo rin. Huwag naman sanang ganon. Di ba? Kung kailan siya magdi-deliver ng pera, tatawagan siya ng Nolasco, i-detect siya, to be at one place. Tinatawagan daw siya ni BP Sara at ng iba pang mga nag-uutos sa kanya kung saan idadrop yung pera. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Una nang sinabi ni Harry Roque na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga. Dumistansya na rin ang Malacanang sa issue at sinabing tanging ang BC lang ang makakasagot niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC. Yun. So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no? Okay. Isa ito sa mga sa mga matinding kinakaharap ni Sara eh. Kasi napakadaming question dito eh. No? Napansin nyo ba mga kababayan? Sa dami po ng aligasyon laban kay Sara, ni isa wala siyang sinagot. Napansin nyo ba yon? Nasagot niya na ba yung tungkol sa confidential fund? Nasagot niya na ba yung tungkol dun sa youth seminar? Nasagot niya na ba yung tungkol dito sa Go Student? Nasagot na ba ni Sara yung tungkol dun sa pagkaltas ng pera sa GSIS sa mga teachers na hindi naman nahulog? Nasagot na ba ni Sara yung tungkol dun sa laptop, nasagot niya na eh. Sa laptop, di ba? Na galing daw confidential fund yun. Diba? Pero sagot niya, bobo pa rin yung sagot. Oh. At least sumagot. Di ba? Wala po siya sinagot ni isa. O ngayon, ito mga babayan, itong aligasyon po na to ni Sara, kay Sara, na siya daw po ay dumalo sa kulungan dyan po sa BJMP. Magkaiba sila ng sagot eh. Sabi ni Harry Roque, hindi na sila makakilala ni Sara. Eh, paano si Harry Roque sumasagot? O pati sumasagot mga vlogger? Ano, Sara, bobo ka ba talaga? Ha? Bobo? Bobo lang? Bobo ka? Bobo ka? Ha? Ewan ko, no? So, di ba, at saka ano niya yan eh. Sinabi niya dati yan eh. Naalala ko yun, sinabi niya dati sa isang report eh. Ay, sa isang interview eh. Sabi ni Sara dati, okay lang naman yan na hindi matuloy impeachment. Kasi sasagutin ko rin naman yan eventually. O, nasan yung sagot? O, mag-isang taon na. Oh. So, matindi to, no? Matindi saltik dito sa ulo. So, yan mga babahan. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa sa pagpasok na nga po ng ombudsman dito nga po sa affidavit nga po ni Madriaga. So, kayo po ba, naniniwala po ba kayo na gagawin po ng ombudsman yung kanilang trabaho para po imbestigahan nga po ito? Well, kasi kung kay ito, kung kay Martires to, wala tayong aasahan kay Martires. Pero at least ito, si Boying Rimulya po ito, mukhang dito may pag-asa tayo dito. Di ba? So, yan na. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So, dyan po sa Team Replay, para pa-subscribe yung makalabisan. Pa-share na po ng video po na to, no? So, naku, Takero, greetings na nga lang, binabasa pa ni Sara.